pananatilihin natin itong nag-aapoy. Amen? Amen. Amen. So gustong-gusto ng Diyos na ang buhay natin ay nag-aapoy para sa Kanya. Di ba? Hindi nag-aapoy sa galit, kundi nag-aapoy para sa Diyos. At pag ikaw ay on fire, wow, yung kasama mo on fire, magkaroon kayo ng accountability. I'm your flame keepers. Okay? So I can text you, I can remind you about the Word of God, you know? So we can do that, especially nowadays. Madali na tayong maging flame keepers sa kaibigan natin, sa mag-anak natin, na talagang gusto natin silang lalong mag-apoy sa Diyos. You know, God gives the flame, pero meron tayong responsibility. Nakuha nyo? Kailangan yung atinan natin, let's keep on eye dun sa apoy. No, that's our responsibility. We need to provide fuel. Alam niyo ba yung fuel? 'Di ba? Kumbaga, yung may kotse ka na, kaya lang hindi aandar yan kung hindi ka pupunta ng gasoline station para magpagas. So same thing sa apoy, para lumakas, dagdagan natin ng gas. 'Di ba? Mas aapoy 'yun, no? So alam niyo yung 10 virgins, 'di ba? So yung nangyari dun sa kanilang lampara, yung iba naiwan, yung iba nagpatuloy because they have extra. You know, pag namamatay na yung apoy ng katabi mo, you have extra fuel. Amen? Amen. You don't have extra fuel for your own lang because you are a flame keeper. Di ba mga kapatid, hindi ka makasarili. Kasi that's one of our calling to share, to be a flame keeper. Di ba? Kaya nga meron tayong ganito. Kaya meron tayong ganitong Bible study, daily devotion, because you and me is a flame keeper. Tandaan po natin yan. And tonight, ngayong oras na ito, itatak natin sa bato. Okay, sa ating mga puso, I'm a flame keeper of this person. I will text her, I will pray for her, for him, because I'm a flame keeper. That's one of my responsibility. You have an extra fuel, you give it to others. Amen? So what kind of fuels you have? Diba? Pwedeng whatever it is. Diba? Don't keep it in your, sa sarili mo. You share it. You share it. Tandaan po natin. That's one of our responsibility. To get rid. Okay? Iwasan natin yung mga nagpapahinto ng apoy. Para huminto ang apoy, anong ginagawa, Beverly? Para huminto, buhusan ng tubig. Oh, di ba? Iwasan natin yung mga taong ganun na binubuhusan tayo. Di ba? Nako mo, maraming paraan para mamatay yung apoy natin. So, yung mga threatens na yan, no? Yung mga tao, mga lugar, grabe. Alam mo naman, apoy na apoy ka, pupunta ka sa birthday na nagiinuman, may tama ka. Praise God. Nakuha mo mga kapatid, di ba? Alam mo na mahina ka, hindi ka na nga nagbabasa ng Bible, pupunta ka pa sa mga birthday, sabi mo, minsan lang naman, paano kung araw-araw may birthday? Hindi ka talaga lalago. Yung iba, minsan lang naman ako pumunta ng birthday. Minsan lang, paano kung lahat ng kaibigan mo araw-araw may birthday? Diba, di mapapasubo ka. Ang hina mo na nga, ayan ka na naman. Niyaya kang uminom. Ayan ka na naman, niyaya kang mag-nightclub at kung ano-ano pa. Papatay ng apoy mo yan. Di ba? Papatay ng, iwas ka doon. Ayan ang responsibility na to get rid. To get rid, mga kapatid. Parang nagda-drive ka ngayon, Beverly. Alam mo naman may bako, dadaan ka doon. May tama ka. May tama. Di ba? Yes. Iiwasan. Iiwasan mo yun for sure. Yes. Di ba? At of course. Masisira yung diba, sasakyan ko, Pastor. Yes. At yung katawan natin masisira. Diba? Yung apoy mamamatay. Diba? Ano pa yung mga responsibility natin? To see that the fire keeps burning. That's why we need to be aware.
Di ba? Kapatid, it's about time. Di ba? We've been hearing a lot about the Word of God. Di ba? Pero tayo, para bang wala lang sa atin. Ba't hindi ba tayo talagang nag-aapoy? Kasi baka hindi mo iniiwasan yung mga pumapatay ng apoy mo. Ang Diyos nagpo-provide ng apoy. Ang tanong, paano mo hinahandle ang apoy? Yeah, I remember Elijah, no? Elijah, di ba? Nagpaulan ng Diyos ang apoy. Naku, yung mga kapatid, if you need fire today, call upon the name of the Lord. Amen. Magbibigay siya ng apoy. Punong-puno ka ba ng lungkot? Papawid ka na ba sa buhay? Para bang aandap-andap na yung apoy mo? Mga anak, mga kapatid, lapit tayo sa Panginoon. Let's pray, Lord. Lumalapit po kami sa iyo. Humingi kami ng apoy. Since pinag-uusapan namin ng apoy, you are a consuming fire. All of us right now, we ask you, Holy Spirit, thank you for being with us. Salamat. Papaalalahanan mo kami ngayong gabing ito. We bless your name, God. We thank you, God, in Jesus' name. Amen. 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 Make it sure that every day we provide a sureable supply of word, di ba? And that's the word of God. Amen. Para to keep the fire burning. And at the same time, maging flame keeper ka. Amen. So sabi ng Luke 12:34 hanggang 49, tingnan nga natin itong kwentong to. Sino po ang nais magbasa? Since this is Bible study, tingnan natin, baka hindi nyo pa nabasa ito, paalalahanan tayo. Sige nga po. Lucas Kapitulo 12, 34 hanggang sagarin na natin, 49. Meron ba magbabasa sa inyo? Amen po. Sige anak. Read, Lucas please. Kapitulo 12. Paulat po ng verse tayo. Luke chapter 12, 34 hanggang 49. Sige, we will listen. Sige po, sabi po dito. Umpisan ko po sa 34. Sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, ay naroon din ang iyong puso. Maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon buhat sa kasalan upang kung ito'y dumating at kumatok ay mabuksan nila agad ang pinto. Mapalad ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila. Ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Mapalad sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang makapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo nalalaman. Nagtanong si Pedro, Panginoon, sinabi po ba ninyo ang talinhagang ito para sa amin o para sa lahat? Sumagot ang Panginoon, sino nga ba ang tapat at matalinong katiwala? Sino ang katiwalang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa kanyang sambayanan upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa takdang oras? Mapalad ang aliping madarat ng gumaganap ng tungkulin pag-uwi ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sasabihin ng aliping iyon sa kanyang sarili, matatagalan pa ang pag-uwi ng aking Panginoon at dahil dito'y pagmamalupitan niya ang mga kapwa niya, aliping lalaki at babae at siya'y kakain, iinom at maglalasing. Darating ang kanyang Panginoon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong lupit siyang
paparusahan ng kanyang Panginoon at isasama sa mga suwail. Ang aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit nagpapabaya o ayaw tumupad sa ipinapagawa nito ay paparusahan ng mabigat. Ngunit ang aliping hindi nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon ay magkulang man siya sa kanyang tungkulin ay paparusahan lamang ng magaan. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay at ang pinagkatiwalaan ng lalong maraming bagay ay pananagutin ng lalong maraming bagay. Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y nagliliyab na ito. May isang bautismo sa dagat akong danasin at ako'y nababagabag hanggat hindi ito nagaganap. Tayo hanggang saan po? Amen. 49 lang, anak. Amen, amen. Purihin ng Panginoon sa kanyang Grabe, salita. no? The verse 49 itself, I have come to bring fire on the earth. No? Papansin natin na itong binasa mo, napakaganda. Tungkol sa alipin, tungkol sa pinagkatiwalaan. Alam niyo mga anak, ikaw at ako, pinagkatiwalaan ng Lord ng kaibigan, pinagkatiwalaan ng Lord ng ministeryo. At tandaan natin, ang lahat ng ito ay galing sa Lord. At kung papansinin ninyo, biglang verse 49, I have come to bring fire on earth. You know, for us to serve God, di ba? Kasi ito yung sinasabi niya, service and keep it burning. Yung mga alipin na tamad, yung mga alipin na hindi handa, na hindi preparado, no? So, anong ibig sabihin nito? Apoy, kailangan natin ng apoy para ready ka. Kailangan natin ng apoy, maski wala yung boss mo, but you keep on burning. At yung katabi mo, you're there as a flame keeper. Alam niyo, bisan marami tayong kaabalahan sa buhay. Pero ngayong gabing to, God is reminding us this verse itself. You know, I have come to bring fire. Mga kapatid, ikaw at ako ay inatasan ng Lord. Dinisenyo ka ng Lord. Hindi para mang-away, kundi para maglingkod at hindi para paglingkuran, kundi maglingkod. Pinagkatiwalaan ka ng Lord ng maraming bagay at kailangan nag-aapoy ka. At yung katabi mo nag-aapoy. At kung mawalan man siya or humihina yung apoy niya, nandito tayong lahat nagtutulungan. Flame keeper. At mahalaga, ikaw muna nag-aapoy. Diba? How can you be a flame keeper kung ikaw mismo aandap-andap yung sarili mo? Kaya nga, sabi niya, I have come to bring fire. Oh, Holy Spirit, consume us. Kaya everyday, nagpapray tayo, Lord, consume me. Sunugin mo ko, Panginoon, para yung mga pangit na ugali ko. Kaya hindi ka makapaglingkod sa Diyos dahil nangunguna pa rin yung pagiging marites mo. Magsisimba ka nga pero lahat pinapansin mo. Magsisimba ka kasi mangungutang ka lang. Hindi ka makapagbigay kasi ang dami mong alalahanin. Sabi ng Lord, give it to God. At alam ng Lord ang pangangailangan natin. Tandaan mo, dinesign ka ng Lord. Ang ganda ng disenyo sa atin. Kung alam mo na pinili ka ng Diyos, and if you are a born again born from above, you are a disciple of Christ, you will keep your fire burning. And if that fire keeps burning sa iyo, you will be a flame keeper ng katabi mo. Kapatid, it's about time. Hindi ito kanya-kanya. Katulad ng daily devotion natin dito. Magkakaiba man tayong lugar,
But we're here as a flame keeper. Hindi ako nandito para lang mag-sermon, magsalita sa inyo, but I'm here. Nakakakuha ako ng apoy sa inyo because you are a flame keeper. Hindi ka lang just. Amen? Amen. Hello. Amen. You are a flame keeper. Because you have God in you, the Holy Spirit is in you, you have that fire. Amen. The reason why you have that fire, para yung mga kaibigan mong nawawala ng apoy, give it. Mahawa sa'yo, mag-apoy because you are a flame keeper. Ang ganda ng binasa natin. At yung verse 49, I have come to bring fire. Kaya mga kapatid, no? Ikaw at ako, kailangan lagi ka nagdi-desire na mag-apoy. Amen? Para yung mga classmate mo, mga kasama mo sa trabaho, churchmate, pag nakikita mo silang parang umuunti na yung apoy nila, sharean mo ng buhay mo. Kaya yun ang dahilan dahil kaya ka ganyan. Hindi para maging masaya ka, kundi para gamitin ka ng Lord para sa iba. Amen? Amen. Para yung mga nangihina, paapuyin mo. Yung mga nanglalamig, mga nawawalan ng pag-asa, paapuyin mo. Because you have dahil ikaw ay flame keeper. Pakibasa nga ang Leviticus 6:12-13. Tingnan nga natin ito. Leviticus 6:12-13. Amen. Lady. So, 13 tayo? Chapter 6, verses 12 hanggang 13. Ang sabi po dito ng salita ng Diyos, ang apoy sa altar ay dapat panatilihing nagniningas. Ito'y dapat gatungan tuwing umaga. Ihahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog na pangkapayapaan. 13. Hayaang laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamatay. Purihin po ang salita ng Diyos. Patawarin tayo ng Panginoon kung nagkukulang tayo. Forgive us, Lord. Mga anak, di ba? Kamusta yung altar natin? Kamusta ka? Sabi diyan, panatilihin natin nag-aapoy. Meron tayong bahagi. Ginawa na ng Lord ang kanyang bahagi. Nagpo-provide siya ng apoy. Sabi sa Leviticus, panatilihin natin nag-aapoy. Kamusta paglilingkod mo sa Lord? Kamusta praise and worship mo sa Lord? Kamusta pagbabasa mo ng Bible? Nag-aapoy ka pa rin ba ngayon? Konting problema lang, parang sumusuko ka na. Mga kapatid, panahon na. Pinaalalahanan tayo ng Lord from Leviticus, panatilihin natin yung altar natin nag-aapoy. Yung puso mo, kung saan ang altar, doon mo kinakatagpo ang Diyos. Yes, maraming issue sa buhay. Bahagi yan. Kaya nga sabi, panatilihin. Nag-provide na ang Lord ng apoy. Ang gagawin natin, panatilihin natin. Makipag-communicate tayo sa mga taong nag-aapoy. Let's read the Word of God. Kamusta altar mo? Kamusta ka? Ang hamon sa atin ngayong gabing to, panatilihin nating nag-aapoy. Panatilihin natin. Kung dumarating ka sa punto parang nanglalamig ka, balik ka sa Lord.
consuming fire siya. As the Holy Spirit. Mga kapatid, mag-matured na tayo. Diba? Huwag kang, dahil lang sa isang kapatiran, nawala yung apoy mo. Diba? May mga kasama tayo dito, hindi ko alam kung ano na. Nag-aapoy pa ba sila? Pero you have a responsibility. Because you are a flame keeper. Patuloy natin silang ipanalangin. Habang yung altar mo umaapoy. Tandaan mo, ikaw at ako ay may gampanin. Amen? Amen. Amen. Yes, Grabe, Lord. no? Ganda ng Leviticus, no? Pakibasa nga ulit, anak. Ang ganda. Busog na ako dyan Amen. sa Leviticus pa lang. Eh. Sige nga. Sabi po dito, ang apoy sa altar ay dapat panatilihing nagniningas. Ito'y dapat gatungan tuwing umaga. Iahanay sa ibabaw ng gatong ang handog na susunugin at ang tabang kinuha sa handog pangkapayapaan. Hayaang laging may apoy sa altar at hindi ito dapat pabayaang mamatay. Amen. Huwag natin hayaan mawala ng apoy yung altar natin. Kaya minsan tinatabangan ka na. Diba? Yung gatong, hindi mo na iba ang ginagatong mo, chismis, paninira. Diba? Tungan mo ng salita ng Diyos. Yung altar mo, panatilihin mo nag-aapoy. Grabe, that's the command. May gampanin tayo. Huwag tayo relax. Yes, I know. Kailangan mo magpahinga, yes. Pero yung relax to the point that you don't want to share the word of God anymore, may problema sa'yo, kapatid. Kaya nga sabi ko, di ba, ang simbahan ay lugar na kung saan yung mga tao isasamba sa Diyos, lugar na mga taong pinili ng Diyos. Hindi siya lugar para dun ma-born again yung kaibigan mo. Amen? Amen. Amen. Kasi mismo church ka eh. Kaya ka nagpunta sa kaibigan mo, dadali mo ang mabuting balita. Kasi nag-aapoy ka. Amen? Yan. Amen. Yung tao. Di ba? Hindi yung Andrea sasabihin mo, ay, dadalhin ko sa church para makilala ang Diyos. Ha? Hello? Ikaw na mismo ang church, Andrea. Sa pamagitan ng buhay mo, makikilala nila ang Diyos. Amen? Amen. Praise God. Amen. Kasi may apoy ka eh. Yung altar mo nananatiling nag-aapoy. Diba? Kaya nga, paano ba pananatilihin yan? May tatlo. Ilan? 3. Paano ko pananatilihin, pastor? Una, kailangan attentive ka. Hello? Amen. Attentive. Dapat yung attention mo laging hindi yung makakalimutin. Hindi yung mamali-mali. Attentive. That you have an altar. Kailangan panatilihin mo yung apoy. And if you are attentive enough, kuwang-kuwa nito yung attention mo. Saan ka ba kamusta yung attention mo sa mga bagay-bagay? Naku mo kapatid, ikaw ba ay nakukuha pa rin ng mga material na bagay? Nagpupunta ka sa church para may makuha? Sa churchmate? Kapatid, kamusta ang attention mo? Ang attention mo ay
focus sa Lord dahil gusto mong panatilihin yung altar mong umaapoy? O iba yung attention mo? Punta ka sa church kasi nandoon yung crush mo. Punta ka sa church kasi gusto mo damit mo. Gusto mong ipakita sa kanila na wala sila. Ikaw lang ang bida. Yun ba? Dapat yung attention mo nakatuon sa Lord. Amen? Para ikaw manatili kang flame keepers. Hindi mo sisiraan yung kapwa mo. Kundi bibigyan mo siya ng apoy at pag-aapoyin mo dahil ikaw ay nag-aapoy. Bakit? Attentive ka. Attention mo sa Word of God. Amen? Sinisigurado mo na aware ka. Kasi attentive ka. Kaya ngayon sabi ng Leviticus, panatilihin. Apoyan yung altar. So kailangan may mga kahoy ka. May mga extra. Amen? Bago umungot ka ng cellphone. You wish. That's number one. Ingay. Okay. That's number one. Attentive. Pangalawa, since a flame keeper tayo, nag-aapoy ka yung altar mo, dapat may action. Ano sabi ng James 2:14? James 2, tay. James, Santiago 2:14. Ano yung 14? 14, tay, no? 14, oh. 14. Sabi niya po dito, anong pakikinabangin, mga kapatid? Anong pakikinabangin, mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya'y may pananampalataya ngunit wala namang gawa, makapagliligtas Sa baga sa kaniya ang pananampalataya? Iyan. Santiago 2 po ba, tay? Yeah, tama. Verse 26, jump. John tayo. 26. Jump. Jump ka. Talong ka sa 26. Okay, sige po. Sabi dito, sapagkat kung paano ang katawan na walang espiritu ay patay, ay ganun din naman ang pananampalataya na walang mga gawa ay patay. Action. Di ba? Dapat makita sa'yo na talagang nag-aapoy ka. Fire. On fire. Amen. Attentive ka na, Beverly. You have that action. Di ba? Meron kang ginagawa. May gagawin ka. May pinagagawa sa'yo ang Diyos. You are a flame keeper. Amen. Hindi yung attention mo laging nasa kanya, sa classmate mo, na doon nababaling instead sa Lord. Kaya ka hindi nag-church dahil yung attention mo nasa kanya. Suplada siya, ganito siya. Kaya ka ba nasa church para tumingin lang ng mga negatibo? And then since yung attention mo na sa Lord, dahil nag-aapoy ka, may action kang ginagawa. You are serving God because you love God. You're on fire. Nagbibigay ka because you love God. You're on fire. That's action. Amen? Amen. Mga kapatid, hindi mo ginagawa ang isang bagay dahil wala lang. You're doing it dahil bunga ito ng nilalagay sa'yo ng Lord. Punong-puno ka and it flows, overflowing. Kasi nag-aapoy ka. Grabe. Grabe. How's your altar? Diba? Dapat may action. Hindi pwedeng nag-aapoy yung altar mo and lagi kang malungkot. Tingnan mo yung katabi mo. Parang binagsakan ng eroplano.
Rejoice in the Lord always because your fire is burning. Di ba? Amen. 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 Action. Let's do something for God. Be a flame keepers. Amen. Let's do it. It's about time to do something. Let's act together. We can do things better. Amen. Itong daily devotion na to, yung iba man sumuko na, gawa pa rin tayo. Because we're doing this for God. Di para sa tao. At ang Lord ang nagdadala ng tao dito. Amen. 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 Gawain ng Diyos to. Siya ang magdadala. Dahil lalong-lalo na flame keeper ka. Di ba? Mabubuhusan mo ng maambunan mo ng apoy. Maawaan mo ng apoy yung kaibigan mo. And then, all of the sudden, nandito na siya sa daily devotion. At patuloy na nag-aapoy. Patuloy na gumagawa. So yung attention niya, dahil attentive siya sa Lord, patuloy siya nag-aapoy. So may nangyayari. At patuloy siyang lumalakas, patuloy siyang naglilingkod sa Lord. Dahil ayaw makita ng Lord na nawawalan ka ng apoy. Amen? Dahil malapit na siyang dumating. Amen? Kailangan pag dumating ang Lord, nag-aapoy tayo, Beverly. Amen. Amen? Di ba mga Andrea, kailangan nag-aapoy tayo, Rona. Di ba? Dapat nag-aapoy tayo. Amen. Diba? Hindi ka talunan. Di ba? Hindi kayong laging you are a disciple of Christ. Pinili ka ng Diyos. Amen? Siya'y Amen. nagbibigay ng apoy. Ako tayo. Lingkod tayo. Sama-sama. Sa anumang kaparaanan. Diba? Sa anumang kaparaanan. Kung ito man ay pagsasalita, pag-share ng salita ng Diyos, do it. Mag-apoy ka dyan. Ushering. Do it. Amen. Driving. Paglingkuran ng iba. Do it. Pagbibigay ng gamit. Pagbibigay ng pera. Do it. Amen. 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 Action yun kasi nga nag-aapoy ka. Amen. Pag nag-aapoy ka, nararanasan mo ang Diyos. Amen. Nararanasan mo ang Diyos kasi siya yung nagbibigay sa'yo ng apoy. Tandaan mo, pinili ka ng Lord. Hindi para maging talunan. Pinili ka niya para mag-apoy ka. And last but not the least, pangatlo, kailangan alerto ka. Amen. 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 Baka kasi may napuntahan ka, bubuhusan ka ng tubig para mamatay yung apoy mo. Dapat alerto ka. Hani? Di ba? Hindi ka mangmang. Matalino. Amen? Nag-aapoy ka nga sa Lord. Alerto ka. Sa pagdadrive, alerto. Amen? Sa pagtatrabaho, alerto. Hindi pwedeng, sorry for the word, tatanga-tanga. No? Sorry. Di ba? Hindi yung, ay, sorry po, Lord, nabuntis ako. Aray ko po. Hindi kayo kasal? Lord, kasi madilim. Lagi ka kasi nasa dilim. Di ba? Dapat nag-aapoy ka, so may liwanag ka. Di ba? Alerto. Ano sabi ng 1 Corinthians 16:13? Pakibasa nga. Amen. Corinthians 16:13. Maging handa kayo at magpakatatag sa inyong pananampalataya. Maging matapang kayo at magpakatibay. At ang lahat Klaro? ng ginagawa. 13 lang, anak. Ang ganda eh. Ganda no, ng 13. Ganyan ka ba? Mahinang nilalang ka.
Hello? Pastor, mahina ako eh. Ha? Hindi ka nag-aapoy. Amen? Amen. Hindi ka talunan. Dapat alerto. Gising 24/7. Di ba? Dahil si Satanas, parang leon, umaaligid. Pag may nakitang butas, papasok siya. Susunggaban ka niya. That's why we need to be alert. Kasi nga, binabantayan natin yung ating altar. Amen? Patuloy na nag-aapoy. Attentive. And you have an action of doing things for God. And while doing those things, alerto ka. Kasi si Satanas nagdo-double time. Di ba? Pero huwag kang mag-alala. Ang Diyos ay patuloy na nasa atin. Nangako siya na hindi niya tayo iiwan ni pababayaan. Amen? Hallelujah. Purihin ang Panginoon. We as a flame keeper, ikaw muna, panatilihin mong nag-aapoy yung altar mo so that you can be a flame keeper. May reason, may dahilan bakit kailangan mong panatilihin ang apoy mo. Para sa iba, magiging flame keeper ka. Sama-sama tayong maglilingkod sa Diyos. Sama-sama tayong maghihintay sa Kanyang huling pagbabalik. Patuloy nating pag-apuyin ang ating altar upang ang iba ay makasumpong ng apoy sa iyo. Mapalakas mo siya, gagamitin ka ng Lord. Amen? It's about time magpagamit tayo sa Lord as a flame keeper. Thank you, Lord, for this beautiful evening. Samahan mo kami sa aming mga gagawin pa. Thank you for reminding us that we need to keep our altar burning so that we can encourage others as a flame keeper. Lahat ng nandito, pagpalain mo, ingatan mo, gabayan mo, at patuloy mong pag-apuyin in Jesus' name. In Jesus' name. Ano man ang pumapatay sa apoy namin sa pangalan ni Jesus, espiritu ng kalaswaan, espiritu ng inggit, galit, poot. In Jesus' name, whatever it is, mga espiritu na hindi galing sa Diyos, wala kang puwang sa oras na ito sa aming lahat. Dahil ang Diyos namin ang aming pinaglilingkuran na nagbibigay ng apoy sa amin. So that we can be victorious. We are victorious in Christ Jesus. Salamat for everybody na nandito, Panginoon. Again, Lord, salamat sa apoy na patuloy mong binibigay sa amin. We pray all these things in Jesus' name. We pray. Amen. 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 Ayan. Purihin ng Panginoon. Maraming salamat po, Tay, sa napakagandang mensahe ngayong gabi. Ayan.